Mga kwentong pambata. Ang Reyna ng Kam. Noong unang panahon sa kaharian ng Kam, na matatagpuan sa gitna ng matahimik na tanawin at mayayabong na lupain, ay umunlad sa ilalim ng matalinong pamamahala ng hari. Ang kanyang bukas na hukuman ay tinatanggap ang lahat, nag-aalok ng katarungan at habag sa mga nangangailangan. Sa katahimikan ng kaharian ng Kam, ang magilo na katangian at empatya ng hari ng Kam ang dahilan kaya mahal siya ng mga tao. Isang magandang gabi, ang hari ng Kam ay sumakay sa kabayo kasama ang ilang mga katulong. Nang lumubog ang araw, huminto sila malapit sa isang kumikinang na sapa. Tigil! Napakaganda ng gabi! Isang sapa. Ang tubig na ito ay mukhang makakatanggal ng ating pagkauhaw. Habang bumababa ang hari at papalapit sa sapa, nang lumod siya para uminom ng preskong tubig, biglang napuno ang hangin ng isang mapang-akit na himig. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang pinanggagalingan ng makalangit na boses na ito. Ang kanyang mga katulong ay nagulat din sa nakapapawing pagod na harana na ito. Kamahalan, hindi pa ako nakakarinig ng ganito kaganda. Anong mahiwagang himig na ito? Kailangan kong malaman kung saan ito nanggagaling. Ang makalangit na kanta ay lumakas, dahilan upang ang hari ay humantong sa isang puno sa malapit. Doon, nakadapos sa sanga, ay isang maluwalating ibon na may mga pakpak na sumasalamin sa mga kulay ng bahaghari. Isang kakaibang ibon. Tinitigan ng ibon ang hari. Kumikinang ang mga mata nito. Ang tuka at kuko nito ay gawa sa ginto, na nakakasilaw kahit sa pabalubog na sikat ng araw. Ang tingnan ka ay masakit sa mata. Saan ka ba nanggaling? Hindi sapat ang salamat para sa iyong kantang pumawi sa aking kapaguran at ng aking kasamahan. Nako, ngayon ko lang namalayan nakikipag-usap pala ako sa isang ibon. Kung alam ko lang kung anong uri ka, malugod kong idideklara kang ating pangbansang ibon. Sa pagmamasid ng mabuti, napagtanto niyang may sugat ang pakpak ng ibon. Ikaw ay nasugatan, aking kaibigan. Ang hari ay naglabas ng isang espesyal na halamang gamot na kilala na nakakapagpagaling mula sa kanyang lalagyan. Inalok niya ito sa ibon na nag-aalangan na kumagat. Sa isang kisap mata, gumaling ang mga sugat at isang nakakasilo na pagbabago ang naganap. Ang ibon ay naging isang makapigil hiningang magandang babae. Siya ay may maningning na mukha na may mga matang almendras. Ang kanyang buhok ay medyo kulot, abot hanggang talampakan. Nakasuot siya ng pinakamagandang seda at pinalamutian ng mga mamahaling bato. Anong kababalaghan nito? Ngumiti ng malumanay, inilahad ng dalaga ang kanyang kamay at sinabing, "Pagpalain ka, aking tagapagligtas. Napakabait mo naman para sirain ang sumpa sa akin. Ngayon, ako'y sayo." Hindi pa rin makapaniwala ang hari sa kanyang nasaksihan. Pero, sino ka? Muli siyang ngumiti, kumislap ang kanyang malaperlas na puting ngipin at nagliwanag ang kanyang karamelo na mukha at sinabi niyang, "Ako si Sangmo. Walang mas madaling paraan para sabihin ito. Ngunit ngayon ay asawa mo na ako." Pero Sangmo, wala akong ginawa. Naakit lang ako sa iyo dahil sa iyong pagkanta. Mapagkumbaba kong hari. Malumanay magsalita, mabait tingnan. Isang natural na ngiti na maaaring gumawa ng mga milagro at makagawa ng mga himala. At sinasabi mong wala kang nagawa. Sa sobrang tuwa, isinakay ng hari si Sangmo sa sarili niyang kabayo at dinala siya sa palasyo. Pagkatapos ay sumunod ang isang napakasayang panahon para sa hari at sa kanyang bagong reyna. Nagkaroon sila ng dalawang kambal, sina Declan at Dolma. Declan, Dolma, halika kayo mga mahal ko. Ano na namang kalokohan ang gagawin ninyong dalawa ngayon? Tingnan mo, Ama! Ginawa ko ang kabayong ito na mag-isa. At gumawa ako ng bagong damit para sa akin, manika, inay. Ang mga ito ay kahanga-hanga mga muntikong mga artista. Meron kayong mga abalang kamay at malikhaing utak. Katulad ka ng iyong ama, Declan, at katulad ka naman ng iyong ina, Dolma. Hay, nagdadala sila ng labis na kaligayahan sa ating buhay. Totoo, mahal ko. Kayong lahat, noong araw na yun sa gubat ang nagbago ng buhay ko. Isang gabi, ang silid ni Sangmo ay naliligo sa malambot na liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana. Biglang lumakas ang tunog ng mga tambol mula sa mahina hanggang sa malakas. Siya ay biglang nagising. Naglakad-lakad upang malaman kung saan nagmula ang nakakakilabot na himig na ito. Habang nanginginig ang mga kamay, inabot ni Sangmo ang pintuan. Bumukas ang pinto, tumambad ang silid ng reyna. Pero may isang bagay, nakakaiba sa sayaw. Nakapikit ang kanyang mga mata. Maalog at malikot ang mga galaw niya. Para siyang naiingganyo.
Si Sangmo ay takot na nanonood habang ang sayaw ng Reyna ay lalong naging mabangis at mas nagliliyab. Ano kaya ang ginagawa niya? Sobrang kakaiba. Parang sinaunang mahika. Hindi na kinaya ni Sangmo na manood pa. Tatalikod na sana siya para tumakas. Kumidlat at nakita niya ang isang malaking larawan gawa sa langis ng babaeng ito. Ito'y maliwanag. Siya ang nakatatandang Reyna, ang hipag ni King Kam. Ang kanyang asawa, ang kapatid ng hari, ay nasugatan sa labanan at napilayan. Sa takot na magkaroon ng away sa pamilya, hindi ito binanggit ni Sangmo sa hari. Kinabukasan, isang hindi mapakali na Sangmo ang namamasyal sa mga hardin ng palasyo na tinatamasa ang mainit na sikat ng araw at sariwang hangin. Sinusubukan niyang kalimutan ang tungkol sa nakakatakot na sayaw ng nakatatandang Reyna. Aba. Hindi ba't ikaw ang munting Reyna? Naaaliw ka ba sa panahon? Oo, ito ay isang magandang araw. Aba, syempre. Sigurado ako. May tanong ako para sa'yo. Ano ba ang nakikita mo sa hari? Nakikita ko ang isang mabait at mapagmahal na lalaki na nagmamalasakit sa akin at sa aking kambal. Haha! Oh, pakiusap. Huwag kang maging tanga. Pinakasalan ka lang niya dahil naaawa siya sa'yo. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Sangmo. Wala kang alam tungkol sa relasyon namin ng hari. Mahal niya ako. Isang salitang hindi mo maintindihan. Ikaw ay masaklap dahil hindi kayang maghari ng asawa mo. Kinabukasan, dahil sa hindi mga mabuting naging kaganapan, muling naging kakaibang ibon si Sangmo at lumipad. Tuwang-tuwa ang matandang Reyna. Naghalo siya ng pulbos na nakuha niya mula sa isang mangkukulam sa tasa ng tsaa ng hari. Si King Kam ay nalungkot dahil nawala sa kanya si Sangmo. Hindi niya napansin ang kakaibang lasa ng tsaa. Ninulok niya ito. Maya-maya pa, naapektuhan siya ng pulbos at nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta. Ang masamang plano ng nakatatandang Reyna ay gumana. Si Sangmo ay wala na. Ang hari ay kinulong sa isang selda. Inilagay niya ang sarili sa trono at naging pansamantalang inang Reyna. Ngayon, ang tanging tinik sa kanyang landas ay ang kambal. Ang masamang nakatatandang Reyna ay hindi na kaya ng pagmasdan sina Diklan at Dolma. Hanapin ang kambal. Hulihin sila. Dalhin sila sa inyong Reyna. Oo, inang Reyna. Napagtanto ng kambal na parang may mali. Nang hindi nila mahanap ang kanilang mga magulang sa araw na iyon, nakatakas na sila sa kaharian. Saan sa tingin niyo kayong dalawa ay pupunta? Pinalibutan ng gwardya ang kambal na nagtatago sa malapit na kamalig. Ibinalik nila ang mga ito sa masamang matandang Reyna. Ang masamang Reyna ay nakaupo sa kanyang trono, hinahanga ng kanyang korona bago niya ito'y sinuot. Sa wakas ay naalis na niya ang mga nakakainis na mga batang iyon at ngayon ay maaari na niyang makuha ang hari sa kanyang sarili. Ngayon, mga bata, handa na ba kayong makita ang Panginoon? Hindi kailanman. Hindi mo kami masasaktan. Oh, kung gusto mo talagang paalisin kami kaagad, gawin mo na ito ngayon at gawin mo na agad. Oh, medyo pilosopo ka. Ano? Ngunit huwag kang masyadong maging matapang. Kognay na dito. At lagi kong nakukuha ang gusto ko. Alam ng mga gwardya na hindi dapat maliitin ang Reyna. Ngunit alam din nila na ang mga batang iyon ay hindi ordinaryong bata. Tila di ko to gusto. Kakaiba ang mga batang ito. Dalhin sila sa mataas na burol at iwanan sila sa mga buitre. Halos umaga na ngayon. Nakaposas sina Diklan at Dolma at pilit silang dinala ng mga gwardya sa tuktok ng napakataas na bundok. May makikita kang mga buitre na umiikot sa pinakamataas na burol. Kinaladkad sila sa bangin. Hindi. Pakawalan niyo kami. Walang silbing mga salita. Hindi. Ah! Declan! Hindi! Habang bumabagsak ang kambal, isang pares ng mga gintong kuko ang sumalo at kumuha sa kanila sa ere. Kamay ito ng kanilang ina. Binabantayan niya ang mga ito mula pa kanina. Dinala ni Sangmo sina Diklan at Dolma sa isang lupain kung saan berde ang parang at asul ang mga ilog at itinago sila sa isang ligtas na abandonadong palasyo. Masayang-masaya ngayon ang kambal sa muling pagkakasama nila ng kanilang ina. Ang tanging kalungkutan nila ay hindi na muling magbabago si Sangmo mula sa isang ibon.
Ngunit ang napakagandang ibon ay hindi umalis sa palasyo at palaging binabantayan ng kanyang mga anak. Isang araw, isang mangangalakal ang nag-espiya sa abandonadong palasyo kung saan itinago ng kakaibang ibon ang mga bata. Dinala niya ang balitang ito sa matandang reyna. Aking reyna, may nakita akong ibon na may malabahagharing mga pakpak na nagdala ng prutas sa kambal. Nakita ito ng aking dalawang mata. Kung ganon, sa oras na ito, ako na mismo ang gagawa. Ang masamang reyna ay kumuha ng isang mahiwagang matulis na palaso mula sa mangkukulap na naglaso ng tiyan ng hari gamit ang mahikang pampabaliw. Kinabukasan, nagmarcha ang masamang reyna sa kanilang lupain kasama ang kanyang hukbo. Hindi alam na masamang reyna na inihanda ni Sangmo ang kanyang mga anak para sa labanan. Namana nila ang ilang mga mahika sa kanilang ina. Sugod! Maganda! Sugod! Si Diklan ay mahiwagang naging isang napakataas na 10 talampakan na higante. Binanggaan niya ang mga sundalo na parang toro sa isang tindahan sa China. Habang si Dolma ay nagpakawala ng mga hiyaw na nakakabingi na naging sanhi ng pagbagsak ng mga sundalo sa matinding sakit. Hindi ito maaaring mangyari. Mga bata lamang sila. Bigla na lang, may bumabagsak na anino sa kanya. Tumingila siya para makita si Sangmo, ang ibon na lumilipad pababa mula sa langit. Si Sangmo, na may galit ng isang ina, ay tumitig sa reyna. Ikaw, mayroon ako ditong espesyal para sa'yo. Sa tingin mo ba, matatalo mo ko? Ako ang reyna. Ako ay hindi nagagapi. Hindi! Tumingin si Sangmo pababa sa matandang reyna na naglaho at nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas ay natalo na niya ang kanyang kaaway at ligtas na muli ang kanyang mga anak. Dolma, maghintay ka dito. Magpahinga ka. Sasama ako kay ina sa camp at ililigtas ko si ama. Gaano kabilis lumaki ang mga bata? Bumalik si Diklan sa camp. Pinalabas niya sa selda ng kulungan ng kanyang kawawang baliw na ama na naigang pagmamahal ng isang ina at si Sangmo ang tunay na reyna ng camp. At lahat sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman.